Breaking news! Pope Francis, isang tao na kinikilalang may pinakamataas na katungkulan sa buong Katolisismo sa mundo, ay pumanaw na sa edad na 88. Ano ang dahilan? What leads to this point? At ano-ano ang mga susunod na mangyayari pag ang posisyon ng pagiging Santo Papa sa buong mundo ang mabakante? Ay ano-ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Yan ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan, and the story goes like this. 2013 nang ganap na maging Santo Papa itong si Pope Francis, o dito sa Pilipinas ay mas kilala siya bilang si Lolo Kiko. 2013 noon nang pinalitan niya si Pope Benedict XVI na noong 2013 ay ang kauna-unahang Pope na imbes na mamaalam ay nag-resign sa posisyon ng pagiging Santo Papa. Kauna-unahang beses yan, buddy, na may nag-resign na Pope sa loob ng 600 taon. You see, sa pagiging Santo Papa ni Pope Francis mula noong 2013 ay may isang beses na binisita niya ang bansang Pilipinas. Ang pagbisitang ito ng isang Santo Papa sa iba't ibang bansa ay tinatawag na Pastoral State Visit. January 5 to January 19, 2015 ay binisita tayo ni Pope Francis dito mismo sa Pilipinas. Yup, more or less 2 linggo siyang narito, at ang pinakarason noon ng kanyang pagbisita ay para i-boost ang moral ng mga Pilipino at magbigay ng tulong para sa mga taong nasalanta ng bagyong Yolanda at ng bagyong Ruby, na alam naman natin na sobrang nakapinsala sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kinuha niya rin ang pagkakataong iyon upang magmisa o magpapalmas na kung tawagin sa lugar ng Luneta. Ngayon, sa misang ito ay may tinatayang 6 hanggang 7 milyong mga Katoliko ang dumalo. Ang papalmas, numero ng tao at pangyayaring ito ngayon ay magpasa hanggang ngayon ay ang tinaguriang quote-unquote the largest papal crowd in history, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nalagpasan nito ang bilang noon na tayo rin ang may hawak noong 1995 kung saan binisita naman tayo ni Pope John Paul II at umabot ng 5 milyon ang mga taong dumalo. Anyway, fast forward na tayo to present sa mga taong nakasubaybay sa kung ano kaya ang ginagawa o kalagayan ng Santo Papa ngayong 2025 ay hindi na bago na nitong mga nagdaang mga linggo ay labas-pasok at patuloy na pinapahirapan siya ng sakit na kung tawagin ay double pneumonia, na may ibig sabihin naaapektuhan nito hindi lang ang baga kundi ang iba ring parte ng kanyang kalamnan. Ganoon din na na-diagnose siya na may asthmatic bronchitis. Isama mo pa ang mga nakaraan niyang operasyon na sa baga rin ang tama. Dati kasi ay nagkaroon din siya ng partial lung removal. So kung iisipin susceptible na talaga siya sa sakit, at pag tinamaan ay sobrang grabe ang magiging epekto nito sa kanyang kalusugan. At ayun na nga ang nangyari nang matamaan si Pope Francis ng sakit, ay grabe ang naging resulta nito sa kanya, na kahit gaano karaming doktor at mga aparato sa pagpapagaling ang gamitin wala itong epekto.
Oo, andyan nga't sandali siyang gagaling, magiging mabuti ang kalagayan. Ngunit babalik ulit ito kalaunan. Kaya nga nitong nagdaang mga araw ay kung inyong babalikan ay urong sulong ang mga balita tungkol sa kanya. Bigla-bigla may maibabalitang magaling na siya, nakalabas na ng ospital, okay na siya. Pero kalaunay, alam mo na, magiging critical na ulit. Kaya nga heto na tayo ngayon, buddy, kakatapos lang ng mahal na araw. Huling mahal na araw na rin ni Pope Francis sa kanyang naging buhay dito sa mundo. Ay maswerteng natapos niya pa ito. Andyan nga noong linggo ng pagkabuhay, kahapon lang matapos siyang makalabas ng ospital, ay ito ang naging huling public appearance ng Santo Papa. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Nang mapanood ko ang videong ito, buddy, ay hindi mawala sa aking isipan na inilaan, pinilit ng Santo Papa na mabuhay pa. Ilaan ang natitira niyang oras dito sa mundo para tapusin ang mahal na araw at upang batiin ang buong Katoliko ng maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Para sa akin tila ba huling pagpapaalam ng Santo Papa. Makikita at maririnig mo kasi sa kanyang boses na pagod at hirap-hirap na siyang magsalita, pero nagawa niya pa rin batiin ang mga Katoliko. At ayun na nga, buddy, ilang oras nga lang ang lumipas ay tuluyan na siyang namaalam. Mahirap, sobrang hirap ang sakit na ito, buddy. I personally experienced this such condition myself, yung tipong gustong-gusto mong huminga pero sobrang sikip at parang may butas ang iyong dibdib. Hindi ka makahinga ng maayos na parang katapusan mo na. And as we speak, I assume na y'all taking it for granted. Yung paghinga ng maayos, okay ang baga mo, nakaka-inhale and exhale ka ng maayos, walang iniindang malubhang sakit. So, take this moment, buddy, to appreciate this gift na wala ka sa kulungan, may bubong kang sinisilungan, wifi, at higit sa lahat ay buhay. Tungkol naman sa pamamaalam ni Pope Francis ay base sa inilabas na dahilan ng kanyang pamamaalam ay hindi lang isa, kundi iba't ibang sakit na ang naglabasan sa kanyang katawan na siyang dahilan upang tuluyan na siyang mamaalam. Ilan sa mga sakit na ito ay ang stroke, followed by coma, irreversible cardiocirculatory collapse, arterial hypertension at type 2 diabetes. Anyway, ngayong bakante na ang posisyon ng Santo Papa ay sagutin naman natin ang tanong na ano na ngayon ang mangyayari sa bakanting posisyon na ito at sino kaya ang papalit bilang Santo Papa kay Pope Francis. Well, wala pang siguradong sagot kung sino ang papalit, pero heto ang mga siguradong mangyayari. Dalawa ang maaaring paraan para magluklok ng bagong Pope o Santo Papa. It's either ang kasalukuyang Pope ay pumanaw tulad ni Pope Francis o mag-resign bilang Pope tulad ng ikinwento ko kanina na si Pope Benedict XVI. Ngayon, base sa patakaran ng simbahang Katoliko ay ang tanong kung sino ang susunod na Santo Papa ay ipapasa sa kung tawagin ay College of Cardinals. Mga Vatican officials ito, buddy, na nagkalat sa mundo. Ang mga taong ito ay personal na pinili ng Pope upang maging kardinal. And yes, meron din tayo dito sa Pilipinas. Kilala nyo na siguro siya. Wala nang iba kundi si Cardinal Tagle. Ngayon, magkakaroon sila ng parang election body
Pero hindi tulad ng nakagawian nating eleksyon na ang mga mamamayan ang pipili sa kung sino ang luluklok sa pinakamataas na pwesto ay ang mga kardinal na inatasan ni Pope Francis lang ang may kakayahang magluklok ng bagong Pope. Hindi rin eleksyon ang tawag sa gagawin nilang botohan kundi conclave ang tawag sa kanilang gagawin. Gaganapin ng eleksyon sa St. Peter Basilica doon sa Vatican City. Isa-isang boboto ang mga kardinal sa balot na siya namang ilalagay sa malaking chalice. Hindi po pwedeng iboto ng kung sino mang kardinal ang kanilang sarili. Pag nakumpleto na ang boto ay bibilangin ito isa-isa at kung sakali na walang makakakuha ng kinakailangang 2/3 of votes ang isang kardinal ay susunugin ang lahat ng balot at bobotong muli. Ang pagsusunugan ng papel ay lalagyan ng kemikal na siya namang maglalabas ng itim na usok papunta doon sa chimney na may ibig sabihing wala pang naibobotong bagong pope. At kung sakali naman na sa kauna-unahan nilang botohan ay may mananalo na ay imbes na itim na usok ay ganoon din may gagamitin silang kemikal pero imbes na itim na usok ay puting usok naman ang ilalabas doon sa chimney sa Sistine Chapel. Indikasyon nito na may bago ng Santo Papa. Looking right now that smoke is now coming out of the chimney. And we are holding off before making any kind of declaration because it is at night and it is raining. We want to hold off before any color will be determined. That's but good timing. It certainly looks, it appears to be white. It is very much white. Indeed. And you can see So the then we cheers. have a new pope. We have a new pope, and you can hear the cheers from St. Peter's Square out there, and you can see all of those crowds that have been gathered outside waiting for that smoke to come from from inside the Sistine Chapel. Let's listen in as the crowd is reacting. At ayun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Naway nabigyan ko kayo ng kaalaman at na-entertain sa ilang minuto nating pagsasama. At oo nga pala, baka pwedeng pakipindot ang subscribe button. Para sa inyo siguro ay simpleng pag-tap lang ito sa inyong mga screen. Pero para sa aming mga content creator, lalo na't laos na, ay napakalaking bagay na po nito para sa amin. Maraming salamat at muli ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.